Kapag ganito yung ulam, talagang mapapakain ka ng maraming kanin. Lalo na kapag kinabukasan, ang sarap ulamin na may kapares na sinangag na kanin. Eto nga, ngayong araw ay magagamit ko na ang aking palayok. So nahugasan ko na to nung isang araw. Bali, hahaw-hawan ko na lang ulit bago ko ulit gamitin. Matagal-tagal ko rin tong hindi nagamit. Kadalasan niluluto ko rito yung mga pinangat na ginataan sa gabi, ganon. Yung mga pakuluan ng matagal. So patitilaan ko lang muna to ng saglit dito habang lilinisan ko naman tong aking nabili na tulingan. So ito mga manay, itong mga isda na nabibili ko dahil nga malayo-layo din kami sa palengke. Meron namang malapit na palengke rito o pamilihan. Kaso nga lang napakamahal ng bilihin. Kaya dumadayo pa talaga kami ng bayan. Ako kasi kapag namimili ako, gusto ko isahan na lang lahat na ng mga kailangan namin. Karne, gulay, isda, ganon. Kaya ang ginagawa ko sa mga isda ko na nabibili para mapanatili yung pagka-fresh niya, binabacuum ko yon pagkatapos kong linisan. Kasi totoo mga manay, kapag binabacuum sealed natin yung mga pagkain, isda ganon, mas tumatagal yung fresh ng ating mga karne at isda. So dito nga mga manay, binubunot ko na yung buntot niya dahil sabi nga meron daw dyan lason. Yun ang sabi ng mga matatanda noon. Kaya naman wala namang masama kung susundin natin. Then gigilitan ko siya magkabilaan at pagkatapos nun ay huhugasan ko na to ng maigi at isasantabi muna. So sa pagsisinaing ng tulingan mga manay, hindi tayo pare-parehas. Nakita ko rin po yung mga ginagawa sa probinsya kasi kapag nagsisinaing sila, as in asin lang po, sibuyas, bawang. Minsan nga wala pa talagang bawang asin lang talaga. Normal na parang sinaing lang talaga, tas tubig, ganon. Then papakuluan ng matagal. Siguro dahil sa iba't ibang panlasa ng Pinoy, naiiba na lamang po talaga yung mga version ng pagluluto ng sinaing na tulingan. At ganito yung nakasanayan ko. So gumagamit ako ng sibuyas, bawang, naglalagay din ako ng luyang, konti lang para pantanggal ng lansa at hindi mawawala yung taba ng baboy na mas masarap to kapag meron sa ating sinaing. Then linisan lang natin yung gagamitin na pangbalot. Doon sa pinakaulo niya yung dahon ng saging. Ganito yung ginagawa ko. Maglalagay tayo ng asin, then pipit-pitin natin yan. Tapos, i-cover natin ang dahon ng saging yung pinakaulo niya kasi para makatulong na hindi yan humiwalay dahil matagal to na pakuluan. So kapag matagal na pakuluan, kapag ito ay inahon mo ng mainit-init pa, ay may tendency na maghiwalay yung ulo dun sa laman at madurog, sayang naman. At ganito din yung mga ginagawa lalo na kung pambenta para maayos ninyong makukuha dun sa inyong pinaglutuan. Yung mga ganitong klase na lutong ulam mga manay ay isa sa magandang pang-stock kasi tumatagal talaga to ng ilang buwan. Dahil nga lalo na kapag lalong tumatagal, ewan ko, mas lalo tong sumasarap. Kasi marami ka ritong pwedeng gawing luto kapag nauumay ka na sa ganito. Pwede mo siyang iprito, tapos may pares na sinangag na kanin, o di kaya pwede mo naman gataan. Yung mga ganon na talagang hindi mo pagsasawaan. At habang tumatagal nga to, mas lalong nanunuot yung kanyang lasa. So okay na, nabalutan na natin, natimplahan na yung ating tulingan. So maglalagay na tayo ng dahon ng saging dun sa pinakapalayok natin at maglalagay tayo ng sibuyas, bawang, luya, then sasapinan din natin ng karning baboy. Saka natin dahan-dahan isasalansan yung ating tulingan na natimplahan na natin. Ganyan lamang po yung ginagawa ko. O baka dun sa mga magtatanong, Manay, paano ko yan magagawa? Wala akong palayok. Kahit sa normal po na kawali o kaldero ay pwedeng-pwede nyo itong lutuin. Ang pagluluto nga lang po talaga nito ay kailangan ay mahinang-mahinang apoy at matagal na pakuluan para talagang ma-achieve ninyo yung pati buto ay pwedeng-pwede nyo na ang kainin. So ganyan lang, bali 8 piraso lang to at siguradong hindi to tatagal sa amin. Tapos yung pinakalas, yung mga natira kong baboy, yung karne, then yung mga pangsamya na sibuyas at bawang ay isasabay ko na rin dito para sa ilalim at ibabaw ay talagang malasa at kapit na kapit dun sa laman ng ating isda itong mga nilagay nating timpla. Meron akong mga kilala na ayaw nilang kumain nito kasi meron daw nakakain na nahilo, nagsuka. Siguro, ang iiwasan nyo lang ay yung makabili kayo ng isda na ang tawag doon halpok na o yung luma na. So, nagtimpla ako ng paminta at naglalagay din po ako ng isang pack na maliit na nor sinigang mix.
Basta nakakatulong po yun, mas lalong sumasarap. Then maglalagay din ako rito ng 4 cups ng tubig. So yun yung magpapalambot dyan. Or kung wala kayong sinigang mix, kahit po yung kamyas na tuyo, pwedeng-pwede yun. Then pakuluan lang po natin to. At kapag kumukulo na, dito maglalagay din po ako ng 1 cup ng suka. So, pwede nyo po yan sukatin or depende po sa inyo kung gaano kaasim yung gusto ninyo. Basta sa akin, 1 cup yung nilalagay ko. At tuloy-tuloy po ang pagluto. Diyan pa lang maaamoy mo na napakabango. Yung kahit hindi ka magsabi ng ulam mo, maaamoy ng mga kapitbahay mo. At eto nga, makalipas ang 4 na oras na mahigit na pagluluto ko sa katamtamang apoy lamang. O kaya ko nabuhat yan ha, pinalamig ko muna. Ay ready na tong ihain. Naku, ang sarap kainin neto ng nakakamay ha, tapos kanin lamig yung ipapares natin. Kaya naman mga manay, itry nyo na po ito. Again, hindi po ito ang original na version ng sinaing na tulingan. Pero para sa akin at nakasanayan namin, mas bet namin yung ganitong timpla na nagmamantika mula dun sa taba at tamang asim, tapos alat mula dun sa kanyang nagpapatis na sabaw. Paniguradong hindi ito tatagal ng 1 araw dito sa bahay. Kaya naman muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Tara, kain po tayo!